Ito yung third house of Congress. House of Representatives, House of the Senate, tapos ito bicameral conference committee. So dapat sana kung hindi natalakay doon sa House version ang isang probisyon ng batas at wala rin doon sa Senate version yung provision na yon, ay hindi mo na dapat idagdag pa sa BICAM. Kasi pag idinagdag mo yan sa BICAM, hindi naman tinalakay na yan sa House, hindi naman na tinalakay yan sa Senate. Tapos doon sa BICAM, isisingit mo. Yung tinatawag nila maliwanag insertion yan. Hindi mo na pwedeng tawaging amendment yan. Kasi nga, yung amendment dapat tinatalakay doon sa second reading. Kasi doon nagkakaroon ng pagdidebate sa plenary session. Ngayon nga ay nasa BICAM na itong ang budget, proposed national budget natin para sa susunod na taon. Ano naman po yung inyong assessment so far dito nga po sa ginagawang BICAM tungkol dito sa budget natin for next year? Kahapon ay pinahayag ko yung simple lang na process of lawmaking o yung pagpasa ng isang batas. Kung yan man ay isang revenue measure or isang expenditure measure katulad ng appropriations o kahit na anong ordinaryong batas, local man yan o may national application. Meron kasing provision ng ating saligang batas na may first reading, second reading, third reading doon sa House of Representatives at saka doon sa Senate. So kung ang panukalang batas ay appropriation or revenue or local, kailangan mag-originate yan sa House of Representatives. So yung National Expenditure Program ng ating pamahalaan o yung gastusin na sinasubmit ng Executive Department sa House of Representatives, nangyayari yan pagkatapos na makolekta, mapagsama-sama lahat ng mga panukalang gastusin sa bawat probinsya at rehiyon sa Pilipinas. So isasubmit yan ng Regional Development Council, pupunta yan sa DBCC, yung Department Budget Coordinating Council na pinamumunuan ng DBM, tapos doon i-prepare yung National Expenditure Program. At yun ngayon ang dadalhin ng Executive Department sa House of Representatives. At ang House of Representatives naman ay magpapanukala ng House Bill, etc. For the 2026 budget. So, magkakaroon ng first reading yan. Ilalagay ng Committee on Rules sa plenary session. Yung first reading, babasahin yung titulo, tapos i-assign sa Committee on Appropriations. At sa Committee on Appropriations, doon nila i-discuss sa bawat mga subcommittees dyan kung sino ang ma-assign na tatalakay sa budget ng Department of Public Works, Foreign Affairs, ganyan, Office of the Vice President, Office of the President. After that, magsasubmit ng committee report ang Committee on Appropriations para sa plenary session ng Kamara. Ito yung tinatawag nating second reading. Doon tatalakayin, magkakaroon na naman po dyan ng mga debate at justification sa plenary session na yan. Maliban doon sa mga ginawang mga pagpupulong sa mga different committees ng Committee on Appropriations. Pag na-approve yan sa second reading, preprint na yan. Pag print na yan, magta-third reading na wala nang amendments na mangyayari doon. So after ma-approve sa House, doon naman sa Senado, uulitin din yung proseso doon sa Senado. Kaya sinabi ko, magastos itong bicameral system natin kasi uulitin mo yung proseso doon sa Senado, yung nangyari na sa Kongreso, uulitin mo uli yan sa Senado. Patatawag uli yung mga ahensya, mga opisyal at mga empleyado ng iba't ibang ahensya sa Senado. At ganoon din, first, second reading, third reading, at tapos magkakaroon na ngayon ng tinatawag ng bicameral conference committee. Yung gagawin ng BICAM, reconciliation yon ng dalawang version. Ibig sabihin, kung ano yung mga panukala ng napaloob doon sa galing sa House of Representatives at kung ano yung nandoon sa Senate version, pagsasamahin yon. Magmi-meeting nga yung dalawang kapunuan, representative ng Senado, siguro mga 10 senador yan, at representative ng Kongreso, House of Representatives, 30 mga congressmen yan. Sila yung mag-meeting sa bicameral conference committee. Kaya sa aming pag-aaral sa constitutional law, minsan sinasabi namin, ito yung third house of Congress. House of Representatives, House of the Senate, tapos ito bicameral conference committee. So dapat sana kung hindi natalakay doon sa House version ang isang probisyon ng batas
at wala rin doon sa Senate version yung provision na yon, ay hindi mo na dapat idagdag pa sa BICAM. Kasi pag idinagdag mo yan sa BICAM, hindi naman tinalakay na yan sa House, hindi naman na tinalakay yan sa Senate. Tapos doon sa BICAM, isisingit mo. Yung tinatawag nila maliwanag, insertion yan. Hindi mo na pwedeng tawaging amendment yan kasi nga, yung amendment dapat tinatalakay doon sa second reading kasi doon nagkakaroon ng pagdidebate sa plenary session. So yung National Expenditure Program, maaaring gagawin yan ng House at saka sa Senate, ay talaga pong pwede po nilang bawasan. Kasi hindi naman pwede nilang dagdagan kung ano yung panukala ng Executive Department. Pero pwede nilang bawasan ang mga proposed budget for every agencies of government. Ang nangyayari kasi, ngayon dito sa naging practice, dagdag, insertion. Tapos sasabihin nila, pwede namang gawin yun eh. Kasi yung magiging bicameral conference committee, ibabalik din yan sa House at pagbubutuhan pa rin, i-approve nila yung BICAM report. At babalik din yan sa Senate. Pero ang maliwanag dito, pag ganun ang sistema na pinaiiral at yun ang kanilang ginagawa sa lahat ng mga batas na pinapasa ng Kongreso, ay mawawalang silbi na yung requirement ng second reading na magkaroon ng malawakang pagdidebate. Kasi doon sa plenary session ng Congress, andoon yung tinatawag natin pinaka-importante, yung hindi lamang yung journal of the House or the Senate, but the record of the proceedings. Na word by word ay napapaloob doon sa record para pag nagkaroon ng debate tungkol sa correct interpretation ng provision ng batas, babalikan natin yung record of the proceeding and the journal of Congress to determine the true intent of the members of Congress and in explaining the true meaning of that law. Pag wala ng plenary session at ang gagawin na lamang, i-approve na lamang kung ano na pagkaya riyan sa BICAM, di insertion yun pag may mga maliwanag po yun. At iyon po yung tinutuligsan natin. Opo. Attorney, kung sa nakikita nating proseso pala nitong budget, napakatagal at talagang binubusisi. Tapos nasabi mo, na pagdating sa BICAM, parang nauulit, ikaw ba, naiisip mo ba, may possibility bang wag na lang, aalisin na lang itong sa hearing ng Kamara at ng Senado at sa BICAM na lang lahat para iwas gastos tayo? Yan ang sinasabi ko kung ganun din lang ang ating sistema na magpupulong lang sa BICAM yung piling-piling mga senador na representative ng the Senate at saka piling-piling mga congressmen sa House. At wag na lang natin sundin yung provision ng Constitution o kaya baguhin na natin yung Constitution at gawin na lang natin na yun na lang BICAM ang Kongreso. O kaya nga ang ating panukala, consistent tayo dyan, na baguhin natin itong sistema ng ating gobyerno from a bicameral presidential system to a unicameral parliamentary system and under a structure of federalism. Para magkaroon ng mas transparency and accountability, madidetermine kaagad natin kung sino ang may kasalanan. Kasi katulad ng nangyayari ngayon, masyadong maanumalya at masyadong iskandalo itong nangyaring corruption sa flood control. Sa ibang bansa, magkaroon lamang po ng ganitong klaseng mga issue. Dissolve kaagad ang kanilang legislative body at magkakaroon ng panibagong eleksyon ang mga members of the legislature. Dito hindi natin ma-dissolve yung Kongreso ng Pilipinas kahit na samot-sari ng iskandalo ang pinasukan ng mga mambabatas. Opo. Kamakailan, attorney, itong ang pagkansila ng Senado doon sa ikatlong BICAM nila. Kahit pa itong panig, may panig po ng Kongreso na nais po na nang ituloy. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon? Ang binabanggit kasi nila ay binawasan nga yung budget ng DPWH, more particularly sa mga flood control at flood mitigation projects na yan. Na napaka-skandaloso niyan magmula nung 2023 budget, 2024, 2025. Dito sa mga nakaraang buwan na lumalabas sa media at mga investigasyong ginanap sa Senado at yung ICI,
Ang pinag-uusapan lang dito ay mga proyekto na iilan lamang, iisang region lamang yung natarget dyan. Yung lamang pong probinsya ng Bulacan yata ang nabigyan ng emphasis dyan. At saka naisama na rin yung probinsya ng Mindoro. Pero malawakan to, nationwide ito. Alam lahat ng taong bayan na malaki ang kinita ng mga mambabatas dyan at mga tiwaling opisyal ng DPWH. At siyempre, yung mga kontraktor walang magawa. Kailangan din nilang kumita. Negosyo po nila yan eh. So, hindi dapat na ganito ang gawin natin. Tapos, meron na ngang sinabing babawasan eh. Bakit na naman nila dadagdag o ibabalik yung kinaltas? At yun ngayon ang napagdidebatihan sa BICAM na ginaganap ng Senado at Kongreso ngayon. So abangan natin kung ano magiging pinal na desisyon ng Senado rito. Kung sila ba ay mag-give in at ibibigay din nila kasi sinasabi doon sa impormasyon na nakalap natin na ang mismong Secretary of Public Works na ngayon ay muling pinatawag. Sa BICAM, sabi ko, bakit na naman patatawag ang opisyal ng ahensya sa BICAM? Eh, dapat doon sa second reading, doon nagkaroon sa Senado at saka sa Kongreso, tapos na sana. O bakit ibabalik na nila? Pag ibinalik po nila, maliwanag insertion muli yan at sabihin nila na hindi naman na ito flood control kung hindi farm to market road. Ganon din po yun. Ang sinasabi ko, pag pinag-usapan natin itong farm to market road, lagi kong sinasabi kasi bilang isang magsasaka ako at nag-aalaga ng mga baka at nagtatanim ng mga samot-saring agricultural products, alam ko yung hinaing ng ating mga magsasaka. At pagdating sa farm to market road, mas mainam na ang hahawak po ng pondo niyan ay local government units. Yung mga mayor o kaya mga gobernador para sila ang masisisi kaagad. Pero ang nangyayari, ayaw bitawan ng central government yan at hinahawakan pa rin ng Department of Public Works and Highways. At alam naman natin, ang kalakaran dyan. Ang may say na naman dyan, ang mananaig, ang kagustuhan pa rin ng congressman. At walang magagawa yung district engineer. Matatakot yan. Pero pag binigay mo yung pondo sa mayor, meron naman silang municipal engineering office o kaya sa gobernador, provincial engineering office. Mamomonitor ka agad ng taong bayan na sabihin ng mga taga-barangay, "Oy, mayor, yung ginagawa niyong kalsada doon ay substandard o ghost project ito. Bakit ganito lang?" So, mabubusisi natin at pwede nating masampahan kaagad ng kaso ang tiwaling local government official ng mayor o kay gobernador. Opo. Malinaw po yan, attorney, na pagdating sa BICAM ay bawal nang magdagdag, pwedeng magbawas at pwede rin bang magpalit ng inalis na pondo doon sa during the House and the Senate budget hearing, attorney, ng isang ahensya? Well, yun kasi ang kanilang ginagawa at nakaugalian na yan. Ang kanila kasing justification yan, yung Bicameral Conference Committee report ay ibabalik din sa House at saka ibabalik din sa Senate. At pag inapprove yan, so ng plenary session ng House at plenary session ng Senate, tapos ay magkakaroon na ng pirmahan ng Speaker at saka Secretary General ng House at saka Senate President at saka Secretary of the Senate, yun na yung tinatawag nilang enrolled bill. Yung tinatawag na enrolled bill. At yun ang ipapadala ngayon sa presidente para pirman, para maging batas. Sabi nila, inapprove naman eventually yung BICAM na yan. That is still a valid congressional act. Pero sinasabi namin na hindi dapat ganun lang. Okay, magkaroon ng BICAM report. Pero dapat reconciliation lang yung gagawin of conflicting provisions of the House version and the Senate version. Ang nangyayari, hindi kahit hindi ron napapaloob doon sa inapprove on third reading ng House or hindi napaloob doon sa third reading ng Senate, pagdating sa bicameral conference, magbabago yung itsura ng panukalang batas. And I'm not just referring to appropriation measures or revenue measures. Even other bills that have been approved on third reading in each House, pagdating doon sa BICAM, nagkakaroon ng insertion ng mga panibagong provision. Opo. Ngayon na live stream na at marami nang makakakita at malalaman talaga yung anong ginagawa dyan sa BICAM. Attorney, sa tingin mo, sapat na? Sapat na ba yung transparency dito sa pagbusisi o pagdidinig ng BICAM sa budget po natin? Well, sana nga ipalabas yung ano ba talaga yung inapprove on third reading sa House? Ano ba yung inapprove sa third reading sa Senate? Para makita yung version ng dalawang kapulungan
At doon lamang magkakaroon ng reconciliation. Huwag nang magdagdag ng ano pa mang mga provision sa BICAM dahil hindi pinagdebatihan yan sa House o pinagdebatihan sa Senate. Bakit ka pa magdadagdag ng provision o kaya mga appropriations na hindi naman po pinag-usapan sa House or the Senate? Yun lamang po yan. Kaya kung totoo yung gusto nating magkaroon talaga ng transparency, hindi lamang po yung live streaming o kaya yung live or whatever you are going to call it. Ang kailangan ay talaga pong transparent. Ito yung House version. Ito lamang yung mga inapprove sa House. Ito yung Senate version. Ito na yung inapprove. Ano ang diferensya ng dalawang panukala? Yon ang reconciliation ng BICAM. It has to be like that. Otherwise, mawawalang saysay po yung provision ng Constitution in regard to lawmaking, the procedures or the process of making laws, first, second, third reading, plenary debates, etc. Alright. Partner Adman. Magandang umaga po, attorney. Pag nagdedepensa po yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dun sa kanilang mga panukalang budget at yung mga insertions, sinasabi nila na ito importante, dapat na mapagbigyan kami. Pero bakit hindi isinama dun sa NEP? Yung mga ganun. Magandang tanong yan. Ano? Edmar, kasi doon nga sa preparation ng NEP, bago makarating sa NEP, maging NEP yan, dinidiscuss yan sa Regional Development Council. Alam ko po yung proseso na yan kasi naging membro po ako ng RDC ng 4 na region ng mga nakaraang administrasyon. Ano? So, pag pinag-usapan natin ay yung infrastructure program. I-focus natin sa infrastructure. Ang chairman sa Regional Development Council dyan ay yung director ng DPWH. No? Kahit na anong mga proyekto, maging yan man ay patungkol sa farm-to-market road, flood control, etc. Dadaan yan sa Committee on Infrastructure sa RTC. At lahat po ng region, ay siyempre mataas yung kanilang mga inapprove na mga budget na dudulog ngayon sa DBM. So, pagdating doon sa DBM, doon sa Budget Coordinating Council yan, i-determine din ng national government, ano ba yung kayang punduhan? Magkano ba ang kayang ibigay na pundo sa bawat ahensya, and then the totality of the budget, which normally, lagi tayong deficit yan. Ibig sabihin nun, pag sinoma total yung makokolektang buwis ng pamahalaan sa susunod na taon, based on the projections na ginagawa po ng NEDA yan and in coordination with the Department of Finance, kukulangin yung makukolekta nating pondo na galing sa mga buwis na binayad natin o kaya doon sa mga income na kikitain ng mga government-controlled corporations. So, magkakaroon ng deficit. So, let's say ang estimated, projected amount na makukolekta around, sabi natin, 5 trillion. Tapos, pero yung gastusin ng gobyerno ay gusto nila mga 6.8 trillion. So, merong deficit na 1.8 trillion. Saan kukunin nyo? Doon papasok yung tinatawag nating uutang tayo. So, doon pumapasok din yung entry na unprogrammed appropriations. Magdidepende sa availability of funds later on. No? So, dito ngayon sa mga panukalan nila sa RDC, pagdating doon sa NEP, bawas. So, let's say, Region 1, ang kanilang inapprove na budget for infrastructure, let us say, 50 billion. 50 billion ang Region 1. Pero pagdating doon sa NEP, ang binigay lang ng DBM, 40 billion lang. So merong 10 billion na kulang. So pagdating ngayon dito sa House of Representatives, maglalabi yung mga ahensya. Hihingi sila na ibalik nyo yung 10 billion. Dagdag yung ganito, ganyan. Okay yon. That's considered part of lawmaking, na process of lawmaking. At okay rin yung maglabi o kaya may justify ng mga DPWH o kaya ahensya ng gobyerno. Hindi lamang yung inapprove na sa NEP, kung hindi yung gusto nilang idagdag pang mga pondo. Pag ginagawa yon, ang problema, hindi lahat ng mga hinihingi ng mga ahensya ay maibibigay. Kasi nga, meron tinitignan nga yung deficit. Saan tayo kukuha ng pondo? So, hindi na ibigay sa House. Pagdating sa Senate, ganun din, hindi rin na ibigay sa Senate. At pagdating sa BICAM, doon nagkakaroon na naman ng insertion yan. So doon sila maglalabi ngayon sa mga congressmen and senators na uupo sa BICAM. And of course, kailangan nilang may clearance dyan ang speaker
at Senate President at saka yung chairman ng respective committees of appropriation and finance sa Senate. So yung mga ahensya ng gobyerno, talagang lalapit sila at doon nagkakaroon ng insertion. More particularly on budget appropriations for infrastructure at saka itong mga social services na katulad ng, ano ba tawag nila ngayon dyan? Wala na yata yung AKAP, so nandiyan pa rin yung AX, yung MAIF, Bago ngayon. MAIFIP. Oo, MAIFIP. Pero ito, attorney, ang budget po natin, kada taon, lagi po tayong deficit. Ibig sabihin, Yes. lagi tayong kinukulang. Tama So po dapat, ang suma total nito, wala dapat tayong mga unprogrammed na mga appropriation. Kasi di po ba, ang ibig sabihin sa unprogrammed, kung meron tayong excess, meron tayong surplus, tsaka lang mapupunduhan. Pero ang realidad, lagi tayong deficit, kinukulang tayo sa ating mga program na mga appropriations po, attorney. Laging ganun naman, kahit nasa ibang bansa, laging may deficit na lumalabas sa kanilang mga budget. Hindi naman po masama yung magkaroon ka ng budget deficit. Ang importante lamang ay masusustain mo yan at most likely, pag nagkaroon ng mga panibagong economic activity that will drive more income for government to earn, ay baka mapunduhan yan. At tulad ng sinabi ko, itong mga bagay na deficit natin yan, kasi malaking-malaki na yung utang natin sa kabuuan, umaabot na yata ng mga 18 trillion pesos yung utang natin, both foreign and domestic loans ito, mga utang natin. So, doon sa general appropriation, nandoon din kasi yung amortization of loan, payment of interest, payment of principal. So, hindi yan pwedeng gasto, kailan bayaran natin yan. In effect, magbabayad tayo ng loan sa principal and interest, pero uutang din tayo. So, yung deficit na yan na nailagay sa budget ay kailangan nating umutang. Ang problema, saan tayo kukuha ng uutangin? Sa foreign ba o sa domestic? Pag foreign, mas mababa yung interest na ipapatong sa atin. Pero napaka-stricto naman ng mga requirements. Titingnan nila yung ating tinatawag na debt to GDP ratio. Ang nangyari, itinaas nila yung international threshold from 60% to more than 60%. Sabi, okay lang hanggang 70%. Well, in a way, medyo tama rin yung kanilang mga sinasabing ang punto nila na pwedeng itaas yan. Kung yung ibang bansa nga, katulad ng Amerika, katulad ng China, o katulad ng Japan, ang kanilang debt to GDP ratio umaabot ng mahigit 100%. Pero ang pagkakaiba, itong mga bansang ito na malaki yung kanilang debt to GDP ratio, manufacturing countries ito Nagproduce sila ng goods. Tayo hindi. Consumer economy tayo. Bumibili lamang tayo ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi po tayo real manufacturing economy. Kaya iyon ang problema natin pag masyadong mataas yung debt to GDP ratio. At iyon ang kanating tusurin. Ngayon, kung uutang naman tayo sa lokal, mga domestic banks magpapautang sa atin o financial institutions, mataas ang interest rates. Kaya doon nalulugi ang Pilipino. Pag tumataas yung mga gastusin at tumataas yung interest rate payments, tataas yung inflation, tataas yung presyo. Kawawa ang maralitang Pilipino, mahigit 80 million na Pilipino. Opo. Dito po sa 2013 decision ng Supreme Court po, attorney, yung tinatawag na Bellica ruling, Oo. ay sinasabi po na pinagbabawal yung PDAF or mas kilala sa tawag na pork barrel, no? Dahil ang talagang taga-execute lang sa mga programa ng ating gobyerno, yung sa executive lang talaga at hindi pwede yung ibang sangay po. Pero meron pa rin pong mga nakakakita na parang panibagong anyo ng pork barrel. Sa tingin niyo po nasusunod, lalo na sa mga recent natin na budgeting po, itong Bellica ruling na ito or nahahanapan pa rin po ng butas, iniiba lang yung pangalan ng PDAF, iniiba lang yung pangalan ng pork barrel. Pero ganun pa rin lalo na yung lalapit ka sa politiko para makakuha ka ng guarantee letter. Mas malala yung naging resulta pagkatapos ng Supreme Court decision doon sa Belgica. Dahil doon sa pinagbawal ng Supreme Court, yung nakaugali ang PDAF, yung tawag nila doon, PDAF is Development Assistance Fund, no? O kaya pork barrel, yung mga congressmen at saka mga senador, hindi nagsasabit ng listahan yan.
hindi na ilalagay doon sa NEP o kaya hindi na ilalagay doon sa general appropriation. Basta magkakaroon na lang ng lump sum appropriation at pag natapos na yung lump sum appropriation, na-approve na yan sa batas, doon pa lamang sila gagawa ng mga listahan ng kanilang mga paboritong mga proyekto, whether hard infrastructure yan or soft infrastructure yan. Saka pa lang nila isasubmit yan sa implementing agencies of government. So hindi na rin pinag-usapan yan kung ano ba ang merito nitong proyektong ito. So sinabi ng Supreme Court, bawal yan. Hindi pwede yan. Kasi hindi pwedeng maging implementor din yung Kongreso ng mga proyekto o ng mga budget. Dapat yung executive department. So ang ginawa nilang sistema ngayon ay hindi na pala pwede yung gagawa ka ng listahan pagkatapos ma-approve yung appropriation law. Doon na lang natin isingit mismo sa ating mga committees hearings, the appropriations or sa finance. So doon pumapasok na. O kaya mas magaling pa, doon na lang natin isingit sa NEP. Doon mismo sa NEP, yung idudulog na National Expenditure Program ng Presidente, ipasok na natin sa NEP. So, doon sa Regional Development Council, bababa pa sila doon. Hindi. Punta rin tayo sa RDC. Siguraduhin natin yung paborito nating proyekto o programa. Maipasok doon sa RDC. Para pagdating doon sa preparation ng NEP, nandoon na yung proyekto natin. Kaya yun ang sinasabi ng isang congressman sa Batangas. At ako'y sumasaludo sa kanya. At in-expose niya itong kaugalian na doon pa lamang sa preparation ng NEP, nagkakaroon na ng insertion itong mga malalakas na mga opisyal at doon nagkakabintahan na ng proyekto sa kapwa nila mambabatas. Siguro dapat yun ay pagtuunang pansin ng investigasyon mismo ng House of Representatives kasi maselan yung expose na yon ni Congressman Leandro Liviste. At sumasaludo tayo sa kanyang mga naging pahayag. So, iyon ang masama na sistema na dulot ng after the Supreme Court decision, nag-ibang anyo, parang hunyango. Kumbaga, di ba? Nag-ibang anyo. Dati kulay berde, naging kulay pula. Parang ganon. So, tingnan natin kung paano na naman ayusin to. At, maganda naman yung naging ito. Pero kulang pa rin yung ginagawa na live streaming ng BICAM. Hindi ako satisfied na ganun lamang. At tingnan natin kung ano magiging resulta talaga. At sana ma-approve itong budget na ito bago magtapos ang taon para hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget. Alam na natin, pag reenacted budget yan, di 2025 appropriations yung susundan. Ito nga yung pinaka-anomalya sa lahat ng mga budget. Sabi ng lahat yan, hindi lamang po tayo ang nagsasabi niyan. Mismong mga ibang mga senador at congressmen, sinasabing anomalous itong budget na ito.